nag-react na, nagbigay na ng reaksyon. Mainit, ha? Medyo galit si ano, medyo galit si Senador Ping Lacson sa ginawa na naman ito ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos, ha? Ito naman kasing si Marcoleta, ha? Saka si Amy Marcos, nag-session o nag-hearing ang Blue Ribbon January 19, Lunes. Kinaumagahan, Martes, January 20, nag-press con kaagad yung dalawa. Ibig sabihin, matagal ng plano nila ito. At naglabas sila sa media at sa publiko ng tinatawag nilang minority report. Sa minority report nila, iba ang findings nila doon kaysa sa lumalabas doon sa pagdinig ng Blue Ribbon. Doon sa kanilang minority report, ang mga dapat na kasuhan iba kaysa sa nakikita ng Blue Ribbon. At saka doon sa minority report, wala daw matibay na ebidensya laban kay Chis Escudero, laban kay Jinggoy Estrada. Kumbaga, yung mga findings ng kanilang tinatawag na minority report, bangga doon sa magko-contradict doon sa findings ng Blue Ribbon Committee ni Lacson eh. At saka may mga pahayag pa ng frustrated daw sila, sabi ni Marcoleta, kasi kala niya daw magiging maganda yung hearing nung Blue Ribbon nung January 19. Kaya lang wala daw, ano pa rin, frustrated daw siya. Ang ini-expect niya daw maganda ang kalalabasan. Ngayon, sinabi na natin 'yan, hala. Sigurado magagalit nito na naman si Lacson. Nagsisimula pa nga lang yung hearing nung January 19 ng Blue Ribbon, yung opening statement ni Senador Ping Lacson, marami na siyang pinatamaan. Di ba nag-deliver siya ng opening message, sabi niya, yung mga maiingay dyan, yung mga detractors, yung mga kritiko ng Blue Ribbon, shut your F up. Sabi niya, shut the F up pala. Shut the F up. Alam natin ibig sabihin ng shut the F up. Ngayon, bakit sinabi ni Lacson yon? Na ano nga siya sa mga kritiko. Grabe kung maka-insulto daw, kini-question yung integridad ng Blue Ribbon, sinisiraan. Kaya medyo piko na noon si Lacson. Tapos ginawa pa nito nila Amy Marcos at saka ni Marcoleta, parang wala lang sa mga sinabi ni Lacson, nag-press con pa. At kung ano-ano pang sinabi laban sa Blue Ribbon. Kaya ngayon, ang reaksyon ni Senador Ping Lacson, tinanong siya ng media, ang sabi niya, ayaw niya ng ano na yan. Kumbaga, paano niya raw irerespeto yung report na yan ng minority, hindi naman daw marunong din magrespeto. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, bakit naman ito? Kung nabasa niya na daw yung report ng kung nabasa niya na daw yung report ng minority, ang sabi ni Senador Ping Lacson, bakit naman niya babasahin ang report ng minority? Bakit niya ito bibigyan ng panahon? Ay hindi naman daw marunong magrespeto. Ganon talaga yung pagkakasabi ni Senador Ping Lacson. Mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga, bakit niya bibigyan ng panahon, importansya yung minority report na yan, ni hindi nga marunong daw magrespeto. Kasi para kay Senador Ping Lacson, ang Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee ay committee ng Senado. Hindi naman ito committee lang ng majority o ng mayorya. Ito ay komite ng Senado na mayroong may galing sa majority, may galing sa minority, sa minorya. Kapag nag-hearing ang Blue Ribbon Committee, pwedeng mag-participate, pwedeng mag-question ng minorya. Pag ginawa na ngayon yung findings, yung report ng Senate Blue Ribbon Committee, pwedeng hindi sumang-ayon doon ng minority, di wag silang pipirma. Pwede rin silang gumawa ng ng reservations. Pwede rin silang mag-deliver ng separate na ng kanilang komentaryo doon sa Blue Ribbon report kung hindi sila sang-ayon doon.
Pero yung gagawa ka ng separate minority report, ngayon lang daw nangyari yan. Bakit naman daw gagawa ng minority report ang ang ano, bakit gagawa ng hiwalay na report ang minority? Part din sila ng Blue Ribbon eh. Hmm? Kaya sabi ni Lacson, hindi sila marunong magrespeto sa Blue Ribbon Committee. Hmm? Sabi ni Senador Ping Lacson, bakit ko bibigyan ng importansya yung kanilang report na yan? Hindi nga sila marunong magrespeto sa Senate Blue Ribbon. Kaya medyo mainit na si Ping Lacson dito kila Marcoleta. Lalo pa itong si Amy Marcos. Kasi ang daming komentaryo, ang daming dada tungkol sa Blue Ribbon, hindi naman umaaten. Hindi naman umaaten. Ito ring si Marcoleta. Kapag nakaharap sa media na siya lang, ang daming sinasabi. Pagdating doon sa Blue Ribbon, tamimi naman. Halos ano lang na napapahiya siya doon kasi hindi naman siya doon ang mga tanong niya hindi naman ang dami niya na namang sinasabi tungkol sa restitusyon ni Diskaya, kinukontra niya na naman. Paulit-ulit na siya niyan. Wala na siyang ibang alam yung restitution ni Diskaya. Kinukontra niya yung Prosecutor General Fadulyon. Kaya medyo tama rin naman si Senador Ping Lacson. Medyo nakakapiko na itong mga minority ito, itong minoryang ito. Kasi bakit sila maglalabas ng separate na minority report? Hindi naman kailangan ang report ng Blue Ribbon Committee isa lang. Kung hindi sila sang-ayon sa report na yon, pwede silang wag pumirma. Pwede rin silang mag-deliver ng speech nila, privilege speech, kontra doon sa report. Pero yung gagawa ka ng separate report, iba yung findings mo. Anong klase yun? Kaya yun ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Wala silang respeto, hindi sila marunong magrespeto sa Blue Ribbon Committee. Kaya ewan natin kung mangyayari nito. Talagang pero hindi rin pumirma lahat doon sa minority report. Hindi pumirma si Joel Villanueva, hindi pumirma si Escudero, hindi rin pumirma si Cayetano. Ewan ko, baka baka hindi lang available o hindi mahagilan. Pero ang isang kapansin-pansin doon, sa rekomendasyon ng minority, sa minority report na ito, ang nirekomenda nilang kasuhan, si Martin Romualdez, pinakapuno daw. Kasuhan din daw, kung may sapat ng ebidensya, si Saldico. Nirekomenda nilang kasuhan si Joel Villanueva, si Bong Revilla, at saka yung si Bunuan. Pero, ang hindi nila nirekomendang kasuhan, si Chis Escudero, si Jinggoy, saka si Nancy Binay. Bakit si Villanueva hindi nila sinama sa inabsuelto? Ay di ba kasama nila sa minority si Villanueva? Bakit kasama nila sa pinakakasuhan? Yung nirekomenda nila na wag kasuhan kasi wala naman daw ebidensya, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Nancy Binay. Hindi kasama si Joel Villanueva. Parang ibang klase yan eh. Anyway, yan yung tungkol sa reaksyon ni Lacson tungkol diyan sa Senate Minority Report. Ang nag-present dalawa lang naman si Marcoleta sa si Amy. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.